Gandang araw, ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa social or interpersonal learner. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa social or interpersonal learner. Kamakailan lang ay naibahagi ko na ang intrapersonal learner, naturalistic learner at verbal linguistic learner. Pero bilang balik-aral, ibabahagi ko muli ang mahalagang detalye. Kapag sinabi nating intrapersonal learner, ito ang mga individual na magaling mag-control ng emotion. Sila ay magaling din sa self-reflection. Pag naman sinabi nating naturalistic learner, ito naman ang mga individual na mahilig sa outdoor activities. In terms of identifying types and kinds of animals and plants, magaling sila at sila ay tinatawag din bilang nature smart. Ang ikatlo naman ay ang tinatawag na verbal linguistic. Ito ay yung mga individual na magaling sa wordings, kayang masabi into words yung thoughts nila, at sila ay tinatawag din bilang words smart. Ang mga individual na under ng verbal linguistic learners, sila ay mahilig sa poetry and journalism. Ngayon naman, dadako na tayo sa ikaapat, social or interpersonal learner. Social learners or people persons. They are the best group participants, team workers, and facilitators. The more involvement with other people, the better they will perform. Engaging in discussions and dialogues and getting feedback from colleagues and tutors will help a social learner learn about a new topic. Pag sinabi nating interpersonal learner, ito ay mga individual na tinatawag din bilang people smart o kaya naman sila ay dinedescribe as mga tao na magaling makisama. If you are a social learner, you will be characterized by some of these things. Una, you like to hang out with your colleagues. Katulad nga ng binanggit ko kanina, yung mga interpersonal learners, magaling silang makisalamuha, magaling silang makisama. Kaya gustong-gusto nilang nakikipag-socialize, nakikipag-usap, nakikipag-communicate. Sumunod, study groups and collaborative activities make you feel more relaxed and productive. Dahil nga gusto mong nakikipag-communicate, nakikipag-socialize, yung mga activities na groupings, yung mga kailangan ng teamwork ay gustong-gusto mo kasi gusto mong makakilala ng ibang tao, gusto mong nakikipag-usap sa ibang tao. Sumunod, you are vocal and don't feel afraid to ask questions. Sumunod, you are good at interpreting facial gestures and body language. At panlima, you often come up with good ideas. Dahil gusto mong nakikipag-socialize, nakikipag-communicate sa ibang tao, nakakukuha ka ng iba't ibang idea from different perspective. Ang result nun, kapag hinihingan ka na ng mga ideas, maganda yung naibibigay mo kasi napagko-connect-connecta mo. Sumunod, you are a good listener and can resolve issues. Dahil nga magaling kang makipag-communicate, nakukuha mo yung loob ng mga tao. Sumunod, people love listening to you. At next, you enjoy role-play activities. Next, you don't have trouble making new friends. Sa'yo, normal na lang na nakikipag-usap ka sa ibang tao, nakikipag-usap ka sa saglit mo lang kakilala kasi nga magaan yung loob mo at magaan din yung loob nila sa'yo. Sumunod, you are a natural-born leader and can easily help the group perform better. Yung mga interpersonal learner or social learner, dahil nga magaling silang makisama, magaling silang makipag-socialize, in terms of leadership, magagaling din sila. Ang link na ito ang aking source sa mga written information na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari nyong bisitahin ang website na ito. Social or interpersonal learner. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!